We are here live at Manila Auto Salon where it's happening at SMX Convention Center. Dito natin makikita lahat ng top-notch builds ng mga automotive. Iba-iba from 4x4s, from tuner cars and exotic cars. Marami kayo makikita na sobrang kakaibang build dito. So tara, let's go check it out inside. Tusog, take it away. Okay, so dito natin matatagpuan ng mga bagitong mga tuners at saka mga OG car builders kung saan nagsama-sama sila lahat to put up a good show. So labas na rin mga SUV nila, mga sports car, mga tuner cars and everything. Tapos dito rin makakabili tayo ng mga equipment, racing equipment, aftermarket suspension parts, etc. etc. Tulad nito ni Boss Momo. Boss Momo, kamusta naman ang ano natin today? Kayo na ka pa dyan? Mamaya ka pa dyan? Okay. Okay, thank you very much, boss. Okay guys, so andito tayo with one of the industry's leaders pagdating sa air suspension. Andito si Anton Valenton. Boss Anton! Hello, yes. Kamusta ang experience natin sa 2025 Manila Auto Salon? Masaya kahit kakarating ko lang. Ano entry natin, Boss Anton? Wala tayong entry. Nanonood lang, nanonood. Support kay Boss Angie. Support lang tayo. Okay, tara, andito naman isang world's leader in world's leader pagdating sa mga pagbabalot ng sasakyan at mga sticker-stickeran. Andito tayo with Boss Diga Lord. Boss! Anong tanong? May tanong ka ba? Wala pa eh. Wala pa ako tanong. Enjoy naman kayo. Enjoy naman. Enjoy naman. Sabi kanina ni Moab, iba daw yung mga model ngayon dito. Ganon? Bagong set. Asan ba siya? Mamaya ikutan natin yung mga model kasi Sabi ko anong malupit ngayon? Yung mga kotse nung wala akong pakityan nung, pero yung mga model ngayon, ang lulupit. Sabi niya. Ito sa kotse, alam mo kung saan siya may pake. na mga model. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Mga model nga daw eh. Nasa yung sarap sa kotse. Okay, tara, isa-isahin natin yung mga model na yan. So dito tayo naman with one of the isang pinakamagaling na ahente ng langis sa buong Pilipinas. Andito tayo with Mr. Jam Morada. Mr. Jam Morada, kamusta ang experience natin ngayon sa Manila Auto Salon? Maraming tao. Kamusta naman yung mga angels natin dyan? Okay, Kumain na ba? Hindi pa. Ano oras sila? Gutom na yung mga angels? Pakainin na mga angels! Kaya na may mic pa ang puta! Okay, so live tayo dito sa Manila Auto Salon kung saan meron tayong nakasalubong na rare species na isang vlogger na bastos. Ay, sorry. Mr. Moab Moto TV. Kayo po si Tuso? Kami po. Tangina, buhay pa pala to. Wala ko patayin na ano po yun. Isang tanong, isang sagot. Kamusta mga model ngayon? Ngayon, ang mga model ngayon, Mon, okay lang. Bagong batch? Maraming bagong batch. Actually, parang mga TikTokeries na yung mga yun na yung mga napapansin ko ngayon. So, ito na yung era nila na Mataas ng budget? Hindi pwedeng pagandahan lang. Kailangan? May talent yan. Ano talent nila? Mag-TikTok. It's all good. Buhay pa pala si Tuso. Nagulat ako. Nakita mo? So meron tayong side quest ngayon. Bibilangin natin kung ilan magpapapicture kay Tusog. Pag nabilang nyo kung ilan nagpapicture kay Tusog dito sa video na to, meron kayong premyo. Okay, game. Okay, meron pa tayo isa nakita dito na sobrang wild ang pagkabuo ng EG. Si Joel Sabanta, ang may-ari ng EG na green na to. Sir Joel, kamusta yung entry nyo? Masaya kasi na-check na yung bucket list. Yung experience lang makasali dito. Kakaiba pala eh. You can't explain hanggang di pa nagagawa. So nagawa namin yung ingress pa lang kasama ka. Masaya na eh. Yung experience lang eh. Kahit hindi ko nga naiisip yung competition eh. Iniisip lang natin para makapagtambay. Fulfilling lang yung pakiramdam na nakasali man lang dito. Oo,
Kasi lagi tayong racing eh, no? lagi tayo racing. Nung bata tayo, nanonood tayo ng ganito, di ba? So minsan, naiisip natin, kailan kaya ako makakasali? Ngayon, ito pala yun. Hindi pala biro. Oo. Pati yung preparation na ginawa nyo dito, hindi rin biro. Hindi pala biro. Hindi pala biro. Kahit alam mong buo na, kahit alam mong kompleto ka sa gamit. Dahil iba yung kilos eh. Dapat maselan ka kumilos. Okay. Alam mo, may kulang. Buo na. Congrats sa iyong bagong experience. Okay, ito naman si Bon. Si Bon Santos, siya naman nagpintura ng EG na to. Kamusta naman yung pagpintura mo dito sa EG na to? Siyempre, stress din. Stress pa rin daw siya. Pero ngayon, masaya naman at eto, nakarating tayo dito eh. Sa ganung para sa 2 months, nandito tayo ngayon, masyado maiksi yun. Pero nagawa natin. Yun lang naman. Reward na yun. Manalo man o hindi, basta daw nakasali, ano na yun, panalo na yun. Thank you. Thank you. Okay, so andito naman tayo, isa sa mga Philippine leaders pagdating sa custom tuning and racing applications sa mga sasakyan nyo ng mga high-end, mga Subaru, mga Type R. So andito tayo with Boss Marvel of Mech Automotive. Hi boss, magandang tanghali. Boss, anong dala natin? Yung display natin dito sa Auto Salon is the FL5 and the BRZ. Under Amstel boot din itong GT500 nila, Stock Hero nila Jerry. Okay. Ayun, display natin. So anong inayabang nitong FL5 natin na to? Yung niyayabang niya yung mga stone chip sa PPF. No, anyways, itong kotse na to is ito yung R&D car namin. So, before we try out things sa customer, kailangan testingin muna namin. So, dito nakalagay lahat. Na R&D na namin siya to last more than 20 laps. Ah, talaga? Kaya diretso. Wala overheat? Wala overheat. Maubos na yung gas eh. Ayos. 20 laps ubos na yung gas. No overheat, dual coolers, dual oil cooler, turbo cooler, tranny cooler, custom ducting, splitter na removable, tapos seats, tuned, ganun siya. Well, okay, FL5 naman tsaka FK8 cooling talaga ang problema eh, no? Yes, currently, I think until now it's the Clark and BRC record holder. 206 and 146. Tulin, no? Ito, nakita ko, ganda na upuan. Ito yung turbo niya malaki. Ah, ito? Ito. Ay, nakaupo. Anong upuan to, boss? Recaro RSS L. Pang L, pang mataba eh. Large. Large. Sana mukhang mahal. Tignan mo, Gab. Looks expensive. Medyo matigas. Oo, di siya comfy. Ramdam mo yung ano, no? Yeah, pero okay siya kasi pag medyo ma-hard turns, talagang hindi ka... Oo. So parang redesign lang nila yung ano to? Actually, it's like a cheaper version of the Pro Racer. Oo. Ano ba tawag? Pro Racer ba tawag? Yung plastic. Plastic. Yung carbon. Oo, carbon. Oh, so for like half the price. Ah, talaga? Pwede na. Oo, mahal yun. Pero mahal pa rin. Mahal pa rin. Tapos ano ba? Yeah, brakes, suspension na 3-way. The first yata I think na may Ardo kit. Full Ardo kit. Tapos Yung Ardo yung splitter? no, Ardo is the chin, side skirt, rear diffuser, tsaka wing. Oo, mas malapad. Ardo siya. Tapos what else? Etong diffuser. Yung front splitter, Splitter pala. Race Bred yung brand niya from the US din. Okay. Parang pag global time attack eh, no? Ganon. Pero ano siya, removable siya. Meron siyang safety pins. Ah, okay. Quick release. Quick release na kasi hindi pwede sa kalsada. Oo. Sasayad talaga siya. Ganda, no? Nagulat nga ako, akala ko carbon eh. Kahoy. Yeah, marine na Oo, laminated. kahoy. Ganun pala siya. Usually kahoy. Pag carbon daw kasi, may flex pa rin. Unless talaga yung talagang super mahal na, Oo. ayun, so. Hindi, tsaka mas madali daw i-repair pag Tapos kahoy. ano yan? Ano yan? Mag 60 kilos, 70 kilos testing namin eh. Tatayuan. Nakatayo, ito. Galing. So, Ang mahal na experiment.
Only mech can do that. Hindi, marami naman. Okay naman. At least ngayon, track tested siya. Alam mo gumagana. Yung hindi na siya nag-overheat na may yung Oo, kasi ang kailalim yan, di ba? yeah, hindi kasi yung problem ng FL5 to begin with. Wala pang 2 laps, 3 laps. Ano na yan eh, water temp mo 115, tapos oil temp mo 130 plus. So slowly, inisa-isa namin yun eh, na try mo na natin to, then ito. Then with data, slowly decreasing down. Ngayon ano siya eh, steady na siya sa 121 oil temp, water temp 98 Pero to 99. sa mga ginawa modification, kamusta siya pang kalsada? It's still the same car. Okay lang. Same lang. Although, nawala yung comfort mode. Comfort, sport, saka R mode. Yung stiffness ng shocks kasi nagpalit na ng coilover eh. So, yun lang. The rest, it's still the same car. Same car. May aircon, may cruise control, may gas and go. So guys, if you want to upgrade your FL5s to take up the heat, dalhin nyo sa mech. Thank you, boss. Thank you, boss. Boss, thank you ah. Galing, no? Hindi ako marunong mag-clutch. Semp lang ako dyan. Galing, no? Kaya ko siya. Basta dito. Simulator. Kasi may stopper naman. Simulator siya eh. So pag gumanong ka, hindi ka mahulog. Dito ka matigas rin pala. So nandito tayo ngayon, reporting live where kung saan nag-aano si Tusog ng kanyang content. Ganito na natin malalaman kung paano niya ginagawa yung mga content niya. So tara, tignan natin. At may pinopromote siya na naririnig ko, dashcam. Galing sa DDPie na dashcam ang Ito na, si Sir Tusog. Kamusta ang pagpapromote mo sa DDPie? Okay din. Ano masasabi mo sa DDPie? So DDPie is the best dashcam money can buy. So lalo na yung Z60 Pro. It's very useful, very efficient. Talagang secured ka. At talaga naman, pag DDPie ang gamit mo, sure ka, malinaw, harap, likod, side to side. Ay, inside pala, inside. Ako, ayoko dun eh. Bakit? Kasi nakita yung pagka-kill sa akin nung Fortuner. At saka, sayang, actually, naka-DD pa yung EG. So, kita-kita din kung paano ka tinalo ng FD. We are here with Miss Angie King. Miss Angie, ilan po yung entry nyo here? Tatlo lang po ang entry namin. Is this one of them po? Yes, the SLS GT3, Mercedes siya. So I've been following po sa DDE na nakita ko yung body kit na binili nila. Is it the same as this one? Yes, actually sila yung unang customer namin, pero kami yung prototype. And I needed someone to test it na medyo wild. So DDE was the perfect candidate. Oo nga, nagulat ako nun. Talagang na-proud ako kumbaga galing dito, galing sa inyo yung kit na yon na in-import nila doon kasi kung kilala nyo si DDE, sila yung Daily Driven Exotics, puro exotics. So nagkaroon silang project na ganito, gusto nila daw wide body, and then they contact Miss Angie para umorder from here, full carbon, right? And designed in the Philippines, made in the Philippines, diba? And then we're exporting it. So maganda. So meron lang dalawa in the world. Yes. So As of now, yes. So how's the show so far? Okay naman. Not as busy yung Thursday, Friday. I'm sure bukas there's gonna be more people. Pero maganda siya. Maganda yung mga entries and then everyone's super friendly. And then madaming SUV market, diba? Something na nakakagulat kasi you're like, saan yung nagagamit to? Kasi iba, sobrang wild. Oo nga, sobrang taas. Diba? Parang di nakakasya sa mall, di nakakasya sa bahay. I don't know saan nila ipapark. Yung mga nakaka-camper, I'm like, where will this fit? Kung kwento ka, out agad. Pang ano lang sila, outdoors. Oo. Pang trail lang. Yes. So, dito sa tatlong entry nyo, which one is your favorite? Oh, wow. Ang hirap nun. Ano yung favorite shoes mo? Ano yung favorite watch mo? Ano yung favorite cap mo? It's hard, diba? Depende kung anong suot mo, anong mood mo. So, this is
classy, na elegant, that's muscular, and then yung isa yung pang, I guess, daily na pang singit-singit kasi maliit Iba-iba yung siya. category kasi nila, diba? yes. JDM, muscle, and European. So it's hard for me to give you ano yung favorite. Kasi, you know, my love for cars is lahat ng cars. Pero which one was the hardest to build? Oh my God. I think the Mustang kasi completely ground up and completely custom. Lahat ng fender is hand-shaped steel. So, palo yan and then last minute. Oh, yeah. So, and ang hirap ipantay yung left and right. So, yan I think yung pinakamahirap. But obviously yung carbon Miata is full carbon fiber also designed and made in the Philippines, and to finish it like that was super, super hard. So lahat may challenges. Iba-iba lang yung mga department na na-challenge. Okay. Sige po. Thank you po. Thank you. Thank you. Ikaw, you have questions? Thank you. Thank you. Thank you. So this wraps up the 2025 Manila Auto Salon. Live mula sa SM Melvision, this is your news anchor, Cheetah Baby and Otnis Makoy Goose. Bye-bye!